PBBM kinilala ng mga eksperto sa Australia bilang most influential leader sa Southeast Asia. Is that in the period since his election in 2022, President Marcos has emerged as one of the most interesting, influential and closely watched leaders in Southeast Asia. Ganito inilarawan ni Lowy Institute Executive Director Dr. Michael Fully-Love si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nang bumisita ito sa Melbourne, Australia noong March 4. Ang Lowy Institute ay isang independent think tank ng Australia na nagsasagawa ng research hinggil sa international, political, strategic at economic issues. Tumutukoy ang think tank sa grupo ng mga eksperto na nagsama-sama sa isang organisasyon upang pagsikapang marisolba ang iba't ibang issue. Bakit nga ba nasabi ng Australian think tank na isa si Pangulong Marcos sa mga pinunong may pinakamalaking impluwensya sa Asia? Alamin natin. Ayon kay Dr. Fully-Love, patunay ang naging talumpati ni Pangulong Marcos sa Australian Parliament sa napakahalagang papel nito bilang regional leader sa ASEAN. Matatanda ang gumawa ng kasaysayan si Pangulong Marcos bilang pinakaunang presidente ng Pilipinas na humarap sa Australian Parliament noong February 29 sa Canberra. Dagdag pa ng Australian think tank leader, maraming naging pagbabago sa Pilipinas sa nakalipas na 18 buwan o 18 months, partikular na sa pagiging mas determinado nitong depensahan ang sariling soberanya. If there's anyone who thinks that individuals don't matter in politics, I'd invite them to look at the changes in the Philippines in the past 18 months, in particular the way that Manila has become so much more determined to defend its sovereignty. Kaya naman hindi nakapagtataka ng palakpakan ang Pangulo dahil sa kanyang matibay na paninindigan sa issue sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy na pinapalakas ng pamahalaan ang kakayahan ng bansang ipagtanggol ang teritoryo nito. Anya, kasalukuyang ina-upgrade ang capabilities ng Philippine Coast Guard at patuloy na isinusulong ang modernisasyon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Kaugnay nito, inaprubahan din ngayong taon ang Re-Horizon 3, ang updated acquisition plan ng AFP. Alinsunod dito sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng bansa. Pagbibigay diin ng Pangulo, dapat matiyak na magagamit ng mga Pilipino ng mapayapa at walang hadlang ang mga likas na yaman na matatagpuan sa exclusive economic zone ng bansa base sa international law. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi kailanman ibibigay ng Pilipinas ang kahit isang pulgada ng teritoryo at maritime jurisdiction nito. Kaya naman dahil sa matapang niyang pagharap sa mga issue at sa mga epektibo niyang pamumuno, maging ang mga taga-ibang bansa ay patuloy na napapahanga ng Pangulo. Ikaw, sang-ayon ka rin ba na isa si Pangulong Marcos sa mga pinaka-maimpluwensyang leader sa Southeast Asia? DWIZ Research Report. Report.